Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin kaisa ng buong simbahan ang obispo at martir na si San Bonifacio. Hilingin natin ang panalangin niya at matutunawa tayo sa paninindigan niya upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagkasalita at nilagdaan ang kanyang dugong tinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maipahayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ng mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at hiniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan ng kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan,
Tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan ng mahal mo ay magalak, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago panilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Last Let Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, ang panalangin ni Kristo para sa mga alagad niya, ang sila ay maging isa, that they may be one. Ito po ay matapos niyang ipagdasal din naman sila na ingatan ng Ama. Sa Kanya ipinagdasal sila na magkaisa o maging isa.
Yun syempreng ingatan sila ng Ama. Malaking bagay na yun. Sobra-sobra ng biyaya yun eh. Bonus pa rin syempreng maituturing yung sila'y magkaisa pa. Siguradong by being united, mas magiging magana sila, masigasig sila sa pagpapanaghanap ng mabuting balita. At by being united, mas magiging matapang din sila sa paghaharap ng anumang mga pagsubok o problema. No wonder, bago isugo ni Kristo ang kanyang mga alagad sa iba't ibang panig ng mundo, sinigurado muna niyang mga alagad niyang iba-iba ng ugali, iba-iba ng background, iba-iba ng characteristics, ay magkaisa. Iba nga naman ang tatag na ibibigay din ng magkakasamang may pagkakaisa. Pero tandaan po natin na hindi basta magkakasama ay tunay na yung pagkakaisa. Dapat itanong din natin, bakit nagkakasama-sama? What binds them? What brings them together? Kasi ang tunay na pagkakaisa ay yung pagkakaisa ng Diyos Anak at Diyos Ama. Ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay sa Diyos. Yun ang tunay na pagkakaisa. Kapag ang dahilan ng pagkakaisa ay taliwas sa Diyos, taliwas sa utos niya, taliwas sa kalooban niya, taliwas sa kabutihan, karangalan, kapayapaan, katarungan, kabutihan, ay hindi po tunay na pagkakaisa yan. Hindi matatag na pagkakaisa yan. At perwisyo may tutulot niyan. Hindi naman ito lingid sa lahat eh. Di ba't sa isang interview dati ay namin talaga ni Vice President Sara Duterte na di naman talaga sila isa o nagkakaisa ni President Bongbong Marcos. Talagang tumakbo lang silang magkasama para manalo sa eleksyon. Kaya aminado ang VP na hindi tunay sa simula pa ang kanilang pagkakaisa. So ano ngayon ang resulta? Ayun, nagkakagulo silang dalawa at ang mga taong, mga politikong panig sa kanila at tayo ang pinaka nagdurusa. Hindi kasi porke nagkakasama ay nagkakaisa na. Katulad din yan ng pagkasama-sama ng mga magkakabarkada para sa kalokohan. Katulad din yan ng pagkakasama-sama ng mga magkakapitbahay para magchismisan. At pagkakasama-sama ng mga taong masamang loob para gumawa ng masama. Hindi yan tunay na pagkakaisa. Mabuhay, mahina ang pagkakaisang kanyan at gulo, kapahamakan, perwisyo ang dulot niyan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating layunin na makisama o makipagkaisa. Sa pagkatandaan po natin, kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi naman nagawang makipagkaisa sa lahat eh. Lalong-lalo na sa mga ayaw tumanggap sa Kanya, sa mga ayaw ng katarungan, kabutihan, katotohanan, awa, pagmamahal ng Diyos. At hindi rin naman niya ipinagsiksikan ang kanyang sarili sa kanila. Hindi niya isasantabi ang katotohanan para lamang makaisa ang iba. Gayon din ang ginawa ni San Bonifacio. Kaya nga siya napatay. Siyempre, bilang alagad ng ating Panginoon, bilang obispo pa nga, siyempre ang gusto niya ay maligtas ang lahat. Pero hindi niya isasakripisyo ang katotohanan na kanyang ipinapahayag para lamang ma-accommodate ang lahat na hayo namang maligtas. Na ang buhay hindi naman kaliligtas-ligtas. Sana maging maingat din tayo sa layunin nating makipagkaisa o makisama. Sapagkat kung ating pakikipagkaisa o pakikisama ay magdudulot sa atin na talikdan natin ang katotohanan, ang mga turo at aral ng simbahan, ay parang pinipirma natin si Kristo sa isang kasunduan na ayaw niya. Huwag ganun. Hindi ganun ang tunay na pagkakaisa na gusto ng Panginoon. May mga Catholic schools na pumayag at nag-promote pa nga ng Pride Month dito sa ating bansa. Aaminin kong hindi ko nakita ang naging paraan ng pagdiriwang o pag-promote nila. Pero kasi from reliable sources, may mga nakita akong pagdiriwang ng Pride Month sa ibang bansa na hindi talaga tama. Nagpo-promote ng hindi tamang paniniwala, hindi tamang pagkilos, hindi tamang mga salita. Nandong nakapanood pa ako na nakabasa rin ako na inumura ang ating inang simbahan at down, ilalait ang ating mga pinaniniwalaan. Of course, hindi ko sinasabi na ganyan naging pagdiriwang o promotion ng mga Catholic schools na pumayag sa pagdiriwang ng Pride Month dito sa ating bansa. Hindi ko nga po alam kung anong klase ang naging kanilang promotion na pagdiriwang.
Sa akin lang, di ba yun din naman ang tawag? Konektado pa rin sa ibang mga pagdiriwang ng Pride Month yan. Unless ibahin nila yung katawagan at ikondin nila o kaya i-call nila yung attention ng iba na hindi tama ang pagdiriwang. Kasi kung hindi, hindi malayong doon din pumunta sa ganong klaseng pagdiriwang. Mga yan. Linawin po natin dito na hindi tayo nagdi-discriminate ng sinuman. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Pero kahit lahat tayo ay mahal at anak ng Diyos, hindi naman lahat po pwede sa Diyos. Kaya nga may mga utos. At hindi naman po pwedeng ang Diyos ang mag-adjust sa atin, sa mga gusto natin. Tayo ang dapat mag-adjust sa Diyos, sa mga utos niya. Sapagkat yun ang pinakamakabubuti sa atin talaga. Sa ayaw man natin o sa hindi. At hindi naman siguro ako po pwedeng husgahan sa pagmamahal ko sa mga LGBT community or members. Dahil may mga kaibigan, kamag-anakan akong ganyan na hindi maku-question ang pagmamahal ko sa kanila. Pero hindi ko naman din sila kukonsintihin. Kung papaanong yung iba, hindi ko rin kinukonsinte. At kung papaanong ako ay binabawal din naman nila. Kung may mali akong ginagawa, huwag tayo magkonsintihan sa mga maling ginagawa. Dahil hindi tunay na pakikipagkaisa yon. Hindi tunay na pakikisama yon. Pakikisama, manapa. At hindi po tatagal yung ganyan samahan. Kapahamakan din ang idudulot niyan. Kaya nga po para sa ating lahat, mag-ingat tayo sa ating pakikisama. Isama natin lagi si Kristo bago tayo makisama, makiisa, makipagrelasyon. Huwag natin siyang iiwan, huwag natin siyang itatago, huwag natin siyang ikakahiya ang kanyang mga turo at aral at ang kanyang katotohanan. Ngayon, kung ayaw siyang tanggapin, siya na pinaninindigan natin, dapat maging okay lang din sa atin kung hindi tayo tanggapin. Sapagkat sabi nga po, San Pedro sa Acts 5:9, we should obey God rather than men. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kami na Ikaw ang maging sentro lagi ng aming pagkakaisa, ng aming samahan, ng aming relasyon, upang maging matibay ang pagkasamang ito at upang maging mabuti ang maging epekto nito. Tulungan mo po kami na may adjust sa mga taong ang impluensya ay hindi maganda. Tulungan mo kaming rumispeto sa iba, makisama sa iba, pero hindi to the point na makikisama na kami. Nagagawin namin ang mga bagay na hindi mo ikatutuwa at ikasasakit ng kalooban mo. Tulungan mo po kaming manatili sa mga tamang relasyon at tulungan mo po kaming umiwas sa mga hindi tamang pag-asama. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia!
Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kumalas ka na sa anumang pag-asama o relasyon na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, manindigan ka para sa Kanya. Huwag yung maging sunod-sunuran ka sa mali, sa hindi tama. Ikaw ang dapat na humatak sa taong gumagawa ng masama na maging mabuti, not the other way around. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kumalas ka sa mga taong naglalayo sa iyo sa mga pangarap ng Diyos sa buhay mo. Mga taong nagiging dahilan ng pagiging masama. Hindi ka puno para manatili sa mga ito. Tao ka na pwedeng umalis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagkapakasakit ni San Bonifacio. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahaya kahit siya'y mamatay. Sapagkat may narapat mong kanyang matularan ang iyong anak
na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sa muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Bonifacio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sana sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa katotohanan, salamat sa iyong pag-ibig, pag-asa ay nakamtan. Bagong liwanag ang nasilayan, kami tatahak sa iyong patnubay. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming ahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martiran sa San Bonifacio sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuloy ang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para patuloy nating maipromote ang debosyon sa Our Lady of Lasalet at makatulong sa mga nangangailangan ng mga simbahan, parokya at mga individual. Salamat po ng marami. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften now the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.